Muli nang bumalik ang oras dahil nakapili na ang ating bida ng aksyon na gagawin niya. Kinumpronte ni Solwi si Jeon at sinabing baka may nakakalimutan itong sabihin sa kanya. Matalas na tingin naman ang iginanti sa kanya ni Jeon habang ito'y nagmamangmaangan sa sinabi sa kanya ng ating bida. Tinanong nito kung ano ba ang ibig ipahiwatig ni Solwi sa mga salitang binitiwan niya. Natahimik naman saglit ito habang nag-iisip ng sunod na isasagot niya. Bigla namang kambyo ang ating bida sa mga banat niya at sinabing curious lang siya sa mga nangyayari. Hindi naman maunawaan ni Jeon kung ano ang gustong sabihin o ipahiwatig ni Solwi sa kanya. Ang Academy ay humuhubog ng mga malalakas na mandirigma sa buong Demon Cult. Nakakasigurado si Solwi na alam ni Gunma ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. At dahil binigyan siya nito ng pil ay mas nakasisiguro siya na mahirap ang mga pagdadaanan niya sa loob ng Academy. Siguradong mahihirapan siyang makasurvive sa taas ng kompetisyon sa loob nito. Binigyan lang siya ng blankong tingin ni Jeon at sinabing ano naman ngayon. Hindi naman nagpasindak si Solwi sa pangit na pinapakitang attitude ni Jeon sa kanya at nagpatuloy pa siya sa pagsisilita. Hiningi niya ang opinyon nito kung sa tingin niya na talaga bang handa na si Solwi na pumasok sa Academy sa lagay niyang ito. Pinanto niya rin na mukhang hindi sapat ang kaunting chi boost para manatiling buhay sa lugar na ito. Bahagyang tumahik at nahinto ang usapan ng dalawa. Tila ba tinitimbang ni Jeon ang kanyang isasagot sa mga salitang binitawan ni Solwi. Samantalang tahimik namang nag-aantay ang ating bida sa isasaot sa kanya nito. Nagpatuloy pa ang mahabang pag-iisip ni Jeon habang si Solwi ay naiwang tikom ang bibig at naghihintay ng mangyayari sa kanya. Sinabi ni Jeon na hindi talaga magiging madali ang magiging buhay niya sa loob ng Academy. Kinuha niya ang espada na naitabi niya at ibinigay ito kay Solwi. Nagulat naman si Solwi dahil di niya inaasahan na espada ang matatanggap niya. Shadow Slicing Sword, ang sandatang ito ay may dagdag sa buhay at chi sa sinumang may hawak nito. Madidagdagan din ang lakas ng pag-atake at bilis mo sa pakikipaglaban. Natuwa naman si Solwi dahil meron na siyang matinong sandata at di na siya magtaitiis sa mga sandata niyang walang dagdag na stats. Tinignan niya ang talom nito at di niya matago ang kanyang mga ngiti. Naputol naman ang moment ni Solwi nang nagpatuloy magsalita si Jeon. Sinabi nitong mga piling tao lang na pinili ng mga leader sa Central Branch ng Demon Cult ang makapapasok sa Academy. Sa loob nito ay makapag-aaral si Solwi ng mga malalakas na martial art tomes and techniques na ini-o-offer ng Demon Cult. Dinagdag pa niya na dapat ay maging grateful si Solwi sa ibinigay na pagkakataon ni Gunma sa kanya. Napaurong sa bigla naman si Solwi dahil di niya inaasahan na biglang magiging agresibo si Jeon sa usapan nila. Galit na galit ito at sinabing wag na wag nitong kakalimutan ang mga bagay na natanggap niya mula kay Gunma. Kala mo talaga concern kay Gunma especially iyan naman. Nakatayo na ngayon si Solwi sa entrance ng Academy. Papasok na siya rito bitbit ang bago niyang espada at dala ang bagong pag-asang may magandang mangyayari sa kanya. Napalunok ng laway sabay lakad na papasok si Solwi. Pero bago pa man siya makapasok sa loob ay muli niya tingnan ang espadang nakuha niya. Napagpayahan niyang itago muna niya ito sa toolbox dahil sayang at mukhang magandang espada ito at baka mawala pa ito sa loob. Nagde-double ingat siya dahil baka biglang makonfiscate ito ng mga ikinauukulan ng Academy o baka biglang may magbalak na nakawin ito mula sa kanya. Itinago na niya ito. Nagliwanag ang espada hanggang sa tuluyan na itong mapunta sa toolbox. Lumabas naman ang system window indikasyon na successful ang pagtatago niya rito. Ngayon ay may laman ng 4 na item ang kanyang toolbox. Bago pa tuluyang makapasok ay pinalo ni Solwi ang kanyang pagmumuka para magising na siya ng tuloy at mas lalong maging handa. Ngayon ay handa na siyang kaharapin ang mga pagsubok na makakasalubong niya sa lugar na ito. Puno na ng determinasyon ang kanyang mga mata. Patuloy na siyang naglakad hanggang sa may makita na itong tao. Para itong isang receptionist na nag-aantay sa sino mang makapapasok sa Academy. Tinignan niyang maigi ang lalaking ito. Napag-alaman niyang ito ang magiging training supervisor nila. Ang training supervisor ang nangangasiwa sa lahat ng test sa loob ng Academy. Mas mababa lang sila ng bahagya sa ranggo kumpara sa mga pavilion lords. Gayunpaman direkta silang nagsisilbi sa pamunuan ng mga leaders ng Demon Cult. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang tingin sa kanila ng mga tiga-Demon Cult lalo na ng mga estudyante sa loob ng Academy. Nagpakilala na kaagad si Solwi pagkarating niya sa harapan ng training supervisor.
Kasama na rin dito ang pagbibigay galang niya sa matanda. Naglabas ito ng kapirasong mga bambo na may mga nakasulat na kataga. Kshin o katawan, iyon o pananalita, so na ibig sabihin ay pagsulat at ang huli ay ang panakahulugan ay paghuhukom. Nakadepende ang klase ng test na makukuha kung ano ang pipiliin mo sa apat na ito. Pinag-isipan munang maigi ni Solwi kung ano bang test ang dapat niyang piliin. Kung pipiliin niya ang Shin ay nakasisiguro siyang nakakapagod dahil physical test ito. Kung iyan naman ay kailangan niya sigurong mag-recite ng kung ano. Baka naman essay writing ang so. Tanging ang pan lang ang medyo naguguluhan siya. Tingin niya ay baka test ito para masukat ang decision making nila. Habang nag-iisip ay sinabi ng training supervisor niya na lahat ng ito ay gagawin rin naman niya. Kailangan niya lang mamili kung ano ang una niyang gustong gawin na test. Napatigil naman si Solwi sa narinig at napagtanto niya na wala nang saysay kung pag-isipan niya pa ito. Agad na niyang pinili ang Shin o physical test. Agad na ring iniabot sa kanya ng matanda ang kapirasong bamboo stick at sinabing kailangan niyang makaipon ng 6 pang katulad nito sa loob ng training room. Kailangan niya itong matapos sa loob ng 1 araw. Kung siya ay buhay pa kinabukasan at natapos na niya ang test ay kailangan niya itong ipakita sa kanya. Di naman gaanong naiintindihan ni Solwi ang sinasabi ng matanda. Sinabihan na siyang pumasok sa pinto sa kanan niya. Dito rin sa pintong ito siya dapat lumabas kinabukasan. Marami siyang makikita sa loob ng pintong ito. Mga martial art tomes, mga kayamanan at mga magagandang kalasag at sandata. Kung gagalingan niya ang paghahanap ay siguradong makikita niya ang nais niya. Tila nababanyo naman sa kaba si Solwi lalo na't ramdam niya ang madilim na aura ng pintong papasukin niya. Huminga siya ng malalim at mabilis nang pumasok sa pintuan. Habang papasok ay tinititigan siya ng matanda na para bang may nakalimutan itong sabihin sa kanya. Habang binabaybay ni Solwi ang silid ay naisip niya na marahil ay may iba ring mga tao na kinukuha rin ang katulad na test niya. Base sa sinasabi ng training supervisor na kailangan niyang lumikam ng 6 na bamboo stick. Nakakasiguro si Solwi na kailangan niyang labanan ang kagaya niyang mga trainee na may hawak din ng ganitong bamboo stick. Masusubukan na sa test na ito ang kakayahan niya. Nang marating ni Solwi ang dulo ng lagusan ay nagulat siya sa sumalubong sa kanya. Ngayon ay nasa isang malaking training ground siya at merong mga gusali na iba't iba ang itsura. Mukhang nasa loob ng mga gusaling ito ang mga kagamitan at mga bagay na makakatulong sa kanya para lumakas. Gayunpaman kung magpapadelos-delos siya ay siguradong mae-expose niya ang kanyang sarili sa panganib na makita siya ng mga kagaya niya na naghaangad makaipon ng bamboo sticks. Hindi niya kailangang magmadali para makuha ang mga bagay na gusto niya. Ang pinakamahalaga sa pagkakataong ito ay ang makasurvive siya. Pinanggako niya ito sa kanyang sarili. Ang makasurvive at lumakas sa kahit anong paraan. Matagal na natili si Solwi sa pinagtatagwan niya. Nagtataka naman siya dahil tila napakatahimik ng paligid. Tingin niya ay baka siya ang nauna sa lugar na ito. Dahil wala siyang marinig na kahit sino sa paligid. Nakakita naman siya ng isang gusali at napagpayahan niyang ito ang unang pasukin. May 4 itong palapag kaya't siguradong maraming silid ang gusaling ito. Agad na tumakbo si Solwi papunta sa gusali sa pinakamabilis niyang face. Kinakailangan niya itong gawin para walang makakita sa kanya. Mabilis siyang kumilos at agad na siyang nakarating dito. Nagtago muna siya sa dingding para magmasid-masid kung may nakakita sa kanya. Sa kanyang pagmamasid ay wala naman siyang nakita kaya't sa tingin niya ay ligtas ang lugar na ito. Pero nang siya ay papaalis na ay biglang may lumabas na di niya inaasahan. Lumabas ang isang system window at ito ay isang warning. Na nagsasabing may di kilalang kalaban na nakita ang kanyang kahinaan. Tinatanong nito kung paano niya nais kontrahin ang pangyayaring ito. Natigilan si Solwi dahil hindi niya inaasahan na may makakasagupa kaagad siyang kalaban. Wala man lang siyang naramdaman, mabuti na lang at nawarningan siya ng system. Pinapapili siya nito kung nais niya bang lumaban, depensahan ang kanyang sarili o tumakbo. Na-caught off guard siya ng kalaban niyang ito, bukod pa dito ay hindi niya alam kung saan ito manggagaling. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong mga options kaya't hindi niya alam ang gagawin. Malapit nang maubos ang kanyang timer at kailangan na niyang mamili. Umaharap ngayon sa matinding pressure si Solwi kaya't pinili na lang niya na tumakbo. Nagpatuloy na ang eksena. Umalis na kaagad si Solwi sa kanyang kinalalagyan. Tumalon siya paitas para maiwasan kung sino man ang taong aatake sa kanya.
Magandang pwesto rin ito para makita ang buong paligid at baka sakaling makita niya ang taong aatake sa kanya. Gayain dati ay kusang gumalaw ang katawan ni Solwi pagkapili niya ng option sa system. Gumalaw ito na para bang may sariling isip kahit hindi niya kinokontrol. Mula naman sa kanyang likuran ay mayroong isang nakabubulag na liwanag. Napansin niya ito pero hindi na ito sapat para kanyang maiwasan. Kumonekta ang pag-ataking iyon sa kanyang likuran. Nadama ni Solwi ang matinding sakit na dahilan naman para mapababa siya ng maaga. Sa kanyang pagpababa ay sumabay na rin ang pag-agos ng maraming dugo mula sa kanyang likuran dahil sa natamong pinsala. Galing naman sa kanyang likuran ay nagpakita na ang taong umatake sa kanya. Hindi inaasahan ng lalaking ito na mararamdaman ni Solwi ang presensya niya. Ang lalaking ito ay may mas mataas na value ng health kumpara kay Solwi. Bagamat lamang si Solwi sa chi ay delikado ang kanyang sitwasyon ngayon dahil kalahati na lang ang kanyang buhay na nalalabi. Pangiti siyang pinagmamasdan ng lalaki dahil alam nito na may advantage na siya dahil nakauna siya kay Solwi. Habang ang ating bida naman ay tinitiis ang sakit at iniisip kung paano niya mababaliktad ang sitwasyon. Ngayon ay magaganap na ang unang laban ng ating bida sa loob ng academy. Makakalaban na niya ang taong umatake sa kanya kanina. Kahit sugatan ay kailangang mapagtagumpayan niya ito kung gusto niyang magpatuloy. Sa isang ataking kanyang natamo ay nalagay na siya sa alanganin. Nagpapasalamat siya na kahit grabe ang kanyang naging sugat ay dinagawang wakasan ng atake na iyon ang buhay niya. Muli nang tumayo si Solwi at nagsimula ng magsukatan ang dalawa. Minamadali na siya ng lalaki at sinasabihan ng sumugod para matapos na ang kanilang duelo. Buo ang kumpiyansa ng lalaki dahil malaki ang sugat ng ating bida. Bumalik naman na ang focus sa mga mata ni Solwi at sinabing sang-ayon siya na tapusin na nila kaagad ang kanilang laban. Pinunot na ni Solwi ang kanyang sandata para maghanda sa pag-atake. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang kalaban na nasa harapan niya ngayon. Pero isa lang ang nakasisiguro siya, alam niya na mas mataas ang kanyang chi sa lalaking ito. Alam niyang wala siyang dapat katakutan dahil mas malakas ang mga ataking nalalaman niya. Nagpatuloy sa pang-asar ang lalaki at sinenyasan niya pa si Solwi na sumugod na at tumigil na sa pag-iisip ng malalim dahil wala namang magbabago sa resulta ng labang ito. Agad nang sumugod si Solwi para tapusin ang kalaban. Nabigla naman ang lalaki dahil di niya inaasahan na mabilis pa ring kumilos si Solwi kahit nasugatan na ito. Nagtagpo na ang kanilang mga sandata. Umatake si Solwi habang sinalag naman ng lalaki ang kanyang pag-atake. Mukha namang nabigla ang lalaki sa atake ni Solwi dahil tila nawala ito sa balanse. Ang kahulugan ng sa Sohway School ay malamig. Ito ang dahilan kung bakit may malamig na hangin na namumuo sa bunganga si Solwi sa tuwing humihinga siya habang gamit ang teknik na ito. At ang malamig na hangin ito ang nagagawa ding pabagalin ang kanyang kalaban. Hindi inaasahan ng lalaki na ganito pala kalakas si Solwi. Nawala na ang matinding kumpiyansa sa kanyang mukha kanina. Nagtataka siya kung bakit hirap siyang makagalaw habang sinasalag ang mga pag-atake ni Solwi sa kanya. At sa isang iglap ay natapos na ang kanilang laban. Hindi man lang nagawang makaatake ng lalaki kay Solwi. Hindi siya makapaniwala na napakalaki ng kanilang agwat at wala man lang siyang nagawa sa sunod-sunod na pag-atake nito. Tuluyan ng tinapos ni Solwi ang kalaban. Malayo na ang narating niya mula nung una. Pakiramdam niya ay ito na ang pagkakataon na kanyang hinahanap. Hindi pa man niya mastered ang Sohway School ay ramdam niya pa rin ang diferensya ng kanyang lakas kumpara dati. Mas mabilis at mas malakas na siya ngayon. Kapag binubuksan niya ang kanyang status window ay nakikita niya ang kanyang health at chi, nalaman niya na bahagya itong bumaba. Maganda na nakikita niya ang kanyang stats pero masyado siyang nagiging self-conscious lalo na pag nakikita niya na malapit na siya sa kanyang katapusan. Hindi niya alam kung maganda ba o masama ang bagay na ito, kanya nang kinapkapan ng natalo niyang lalaki. Gaya nga ng inaasahan niya ay meron din itong dala-dalang Shin Bamboo Stick gaya niya. Siya naman ay nagulat nang biglang lumabas ang system window. Bukod kasi sa Shin Bamboo Stick ay meron din siyang makukuha na healing potion. Ang potion na ta ay may kakayaang pagalingin ang alinmang sugat na iyong natamo. Napangiti naman si Solwi dahil napakaswerte niya at timing na timing ang pagkakakuha niya nito, ngayon may malalim siyang sugat. Sa loob ng isang gusali, huminto muna si Solwi para magpagaling ng kanyang sugat. Hindi muna niya ginamit ang nakuha niyang healing potion. Nag-first aid muna siya ng mano-mano at sa kanya ito binalutan ng pinunit na damit.
Sa wakas ay natapos na rin siya sa paglalapat ng first aid. Gayunpaman, ay hindi nito may aalis na patuloy pa ring bumababa ang buhay niya. Mukhang tinamaan siya ng negative buff na bleeding. Buti na lang at napahinto niya kahit papaano ang kanyang pagdurugo kaya't maliit lang ang nababawas sa buhay niya kada minuto. Pero alam niyang hindi niya ito dapat pabayan dahil siguradong katapusan na niya kapag lumala ito. Gustuhin man niyang gamitin ang healing potion na nakuha niya ay nagdadalawang isip pa rin siya bago ito gamitin. Dahil kung bigla siyang makakaharap ng malakas na kalaban ay baka kailanganin niya ito. Sigurado siyang pagsisisihan niya ang paggamit nito ng padalos-dalos. Kahit nakapag first aid na siya ay kumikirot pa rin ang sugat niya. Sa kabila naman ng nararamdaman niyang sakit ay hindi siya basta-bastang makakapayag na pumanaw hanggat hindi siya nakakapaghigantay sa mga lords ng pavilion lalo na si Guisama. Muli niyang tinignan ang laman ng kanyang toolbox. Napansin niya ang medicinal herb na kabilang dito. Sinubukan niya itong gamitin at yumapekto na kaagad ang medicinal herb. Di man gaano tumaas ang kanyang buhay ay napahinto naman nito ang bleeding effect na kanina niya pa iniinda. Natuwa siya dahil napakadali lang nitong gamitin. Sa isang iglap ay yumapekto na kaagad ito. Habang siya naman ay nagpapahinga, ay napansin niya na hindi na lang siya ang tao na nasa silid. Sa kabilang dingding lang ay may nagaganap na palang laban na talo ng isang lalaki ang kalaban niya. Nakilala naman ni Solwi ang lalaking ito. Chieko ang pangalan ng lalaking ito at isa siya sa mga pinuno ng isa sa company ng Imperial Pavilion. Ang The Great Imperial Pavilion ay may 7 company at tinatawag silang Earth, Sun, Moon, Fire, Water, Wood at Metal at lahat ng company na ito ay nagsisimula ang pangalan sa Black. Si Chieko ang captain sa Black Fire Company. Si Jokmyeong naman ang captain ng Black Moon Company. Sa tingin ni Solwi ay mahirap din itong talunin gaya ni Jokmyeong. Natutuwa si Chieko na nakakita siya ng armor sa natalo niyang kalaban. Tuwang-tuwa siya habang inaangat ang kalasag na parang tropeyo. Sa di naman kalayuan ay palihim na nagmamasid si Solwi at pilit tinatansa ang pagkakataon. Alam niyang mas malakas ito sa kanya at magkakaroon lang siya ng pagkakataong matalo ito kung magagawa niya itong supresahin at kailangang matalo niya ito ng isang atake lamang. Inaabangan niya ang window system noon na lumabas nung natalo niya si Jokmyeong. Kinakailangan niya itong antayin kung gusto niyang manalo. Pero hindi niya alam kung paano ito palalabasin. Alam niyang kampante na si Chieko at wala na itong kadepe-depensa kaya't nagtataka siya kung bakit hindi pa lumalabas ang window system na kanina niya pa inaantay. Medyo naiinip na siya pero kinakailangan niya pang magintay para sa magandang tiyempo. Hindi naman makapaniwala si Chieko na makakakuha siya ng magandang item sa natalo niya. Sinusuri pa rin niyang maigi ang armor na nakuha niya. Hindi naman na makapag-antay si Solwi at wala na siyang pake kung masasaktan siya. Kaya't sinugod na niya si Chieko dahil gusto niya ring makuha ang magagandang kagamitan nito. Di pa man siya lubos na nakakakilos ay lumabas na ang system window na golden opportunity. Sinasabi nito na nahanap na niya ang weakness ng kalaban at tinatanong nito kung paano niya gustong umatake. Simpleng pag-atake, gumamit ng martial arts o gumamit ng tool. Meron lang siyang 10 segundo para mag-isip kaya kailangan niyang magmadali. Lumabas na ang pinaka-iniintay niya pero hindi niya mamukan ang mga pagpipilian na ito. Hindi niya alam kung ano ang magandang piliin sa tatlong ito. Patapos na ang bilang ng timer kaya't basta na lang siya ulit pumili. At ang napili niya ay ang umatake ng normal lang. Pakiramdam niya ay ito ang pinaka-safe na option. Sa tatlo. Bumalik naman sa nakalipas na 3 segundo ang mga pangyayari pagkapili niya ng option. Ngayon na ang pinakamagandang sitwasyon na inaantay niya. Susuotin na ni Chieko ang armor kaya't hindi nito magagamit ang kanyang mga kamay para dumipensa. Ngayon ay naiintindihan na ni Solwi ang sitwasyon kaya't napangisi siya. Sumugod na siya sa walang kamalay-malay na si Chieko. Sa isang iglap ay nagawa na niya itong saksakin sa likuran. At ganun-ganun na lang ay pumanaw na ito sa isang atake mula kay Solwi. Masaya si Solwi sa resulta ng pagtitiis niya na maghintay. Ngayon ay makukuha na niya ang mga shin bamboo sticks na dala nito. Nakakuha siya ng 5 bamboo sticks mula kay Chieko kaya't bigla na niyang nakumpleto ang 6 na kailangan niya. Bukod pa ron ay napakadami ring kagamitan ang naloot niya sa taong ito. Bukod sa armor ay nakakuha din siya ng dagger, 3 healing potions at 1 poison antidote. Lahat ng ito ay ipinasok na niya sa kanyang toolbox nang ito ay kanyang tignan ay ikinatuwa niya na nakasort na ito kaagad.
Medyo nakakalito na kasi dahil dami na ang items niya. Ang rason kung bakit niya nilalagay sa kanyang toolbox ang lahat ng bagay na nalulot niya ay dahil kung kanya niya itong gagamitin at nasa loob ito ng toolbox ay magiging bigla o mabilis ang epekto nito. Ginamit na niya ang isa sa kanyang healing potions. Muli nang napuno at nanambalik ang kanyang lakas. Pati ang kirot mula sa kanyang sugat ay nawala na rin kanyang kinilatis ang heavenly silver armor. Iniisip niya kung gagana rin ito na parang sa mga potions ng kanya na itong gamitin ay nagulat siya dahil bigla na niya itong nasuot ng walang kahasel-hasel. Manghang-mangha siya dahil agad niyang nasuot ang armor bukod pa rito ay invisible ito kaya't parang wala rin siyang suot na armor. Malaki ang magiging papel ng toolbox na ito sa kanyang mga susunod pang laban. Habang nagsasaya ay meron naman siyang nakalimutang pinaka-importanteng bagay. Kakatalo lang niya kay Chieko dahil naging kampante ito. Ngayon sa parehas na pagkakamali ay mukhang madadali rin ang ating bida. Lumabas ang isang system window na may warning. Sinasabi nito na nalaman ng kalaban niya ang kanyang kahinaan at pinapapili na siya ng dapat niyang gawin. Lumaban, dumpensa o tumakbo ito ang mga pagpipilian niya. Naiinis naman si Solwi dahil maski siya ay naging pabaya at hindi na niya namalayan kung may kalaban ba sa paligid. Hindi niya alam ang tamang gagawin sa sitwasyong ito. Tingin niya ay pangit kung susubukan niyang lumaban. Dahil hindi niya alam kung malakas ba ang kanyang makakalaban. Masyadong risky kung pipiliin niyang lumaban dahil hindi niya pasukat ang makakalaban niya. Kung siya naman ay tatakbo ay baka magkaroon lang ulit siya ng injury. Pinili niya ang ikalawang option ang depensahan ang iyong sarili. Dahil pinili niyang dumipensa ay pinakita ng system kung saan manggagaling ang pag-atake sa kanya. Nalaman niyang papasugod na ito mula sa likuran. Agad siyang tinamaan sa dibdib. Mabuti na lang ay suot-suot na niya ang kanyang kalasag gayon pa man ay napakalayo ng kanyang tinelsek. Napaubo ng dugo si Solwi sa lakas ng atake ng kalaban na ito. Bumaba sa 39 points ang stats ng kanyang health. Kung napabilis pa ang atake nito ay malamang ay nadale na siya nito. Siguradong matatalo siya nito kung na-late pa siya ng ilang segundo sa pag-ilag. Mabuti na lang talaga at nasuot na niya ang armor dahil kung hindi ay malamang ay dedo na siya. Pinuri naman ng kalaban ang pagiging matigas o makunat ni Solwi. Hindi niya inaasahan na pinahinto ni Sol ang kanyang kalasag ang pag-atake para di siya tuluyang masugatan. Napuna naman ng lalaki na may suot na kalakasag si Solwi kaya madali na niya itong nasalag. Ang taong nasa harap ngayon ni Solwi ay ang pinakamalakas na nakalaban niya.